Ang mundo natin ay puno ng problema. Problema na tayo-tayo din ang nagsosolusyon. Isa na dito ay kung paano ididikit ang isang bagay sa isa pang bagay. Kaya ngayon, pag-aralan natin ang iba't ibang uri ng adhesives na naimbento ng tao throughout history. Saan gawa ang mga ito at kung paano nagana. Mga early humans pa lang ay may ideya na sa konsepto ng pandikit. Pinaniniwalaan ngang maging mga Neanderthals ay gumamit ng mga natural adhesives mula sa puno para sa kanilang mga stone tools. Maagang nakuha ng mga early humans ang konsepto na hindi magdidikit ang dalawang bato kung pagtatabihin lang ito. Kailangan ng isa pang material na mamamagitan sa dalawa. Something na madikit at kapag sa katagalan ay matutuyo at titigas habang nakakapit pa rin doon sa mga bagay na pinagdikit. Nahanap nila ito sa puno, kadalasan sa pamamagitan ng pagsunog ng bark hanggang lumabas ang langis. Ito ay malapot at madaling ipahid. Hindi pa nila alam nun, pero kapag in-apply ang malapot na substance sa surface, ay manunuot ito sa mga microscopic valleys nito. At sa tulong ng molecular forces tulad ng van der Waals o yung weak attraction ng slightly positive at negative charges, kaya nakapit ang pandikit. Ito yung tinatawag na adhesion property. Pero bukod dito, meron ding cohesion o yung power naman ng mga pandikit na manatiling nakadikit sa sarili nito. Nakakatulong ito sa oras na matuyo ang substance dahil esensyal na manatili itong palaman sa pagitan ng pinagdikit na bagay. Very familiar sa atin itong unang pandikit. Ito yung hindi mawawala sa listahan ng school supplies ng mga batang preschool at elementary. At very memorable ang lalagyan itong malambot na plastic na iba-iba ang kulay at may Chinese o Japanese text. Kilala natin ito as paste at ang texture ay parang sobrang latang kanin o lugaw. Well, in its essence, tama ang assumption na yon dahil ang paste ay gawa lang simply sa starch. Na-mention ko na sa dating video kung paano nagana ang starch. Pero basically, ito ay may component na amylopectin na kapag hinalo sa mainit na tubig ay nagbabind sa water molecules, sanhi ng pagkalapot ng solution. At sa katagalan, ang amylopectin ay nagre-rebind. Retrogradation ang tawag dito at ang dahilan kung kaya natutuyo at tumitigas ang paste. Kaya naging sikat na pandikit ang starch. Madali ito gawin, cost-effective, all natural pa kaya safe sa mga bata, at works well sa papel o maninipis na karton. Yun nga lang, mas mahina ang adhesion nito kumpara sa mga susunod nating tatalakayin. We are still on the natural adhesive sa susunod na topic. Ang sinuunang glue ay gawa sa collagen na madalas nakukuha sa animal body parts. Ang mga tira-tira sa slaughterhouse na hindi kinakain ng tao tulad ng balat, buto o paa ng baka o kabayo, pwede ring tinik, ulo o kaliskis ng isda, ay pinapakuluan ng matagal na matagal hanggang sa maliquefy ito at lumapot. Pero bukod sa collagen, ay ginamit din ang protein na casein. Ito naman ay nakukuha sa gatas ng baka o tupa. At ang pagproseso ay mayalin tulad sa paggawa ng keso. Kaya nga ang sikat na brand ng glue na Elmer's ay baka ang nasa logo. Dahil originally ay gawa sa casein ang produkto nila bago nagpalit sa synthetic polyvinyl acetate o PVA. Ang glue ay mas malakas ang adhesion kaysa sa paste. Kaya bukod sa papel ay may mga stronger glues na pwedeng ipandikit sa mga kahoy. Okay, linawin muna natin na ang rugby ay isang brand name lang. Contact cement o contact glue talaga ang general term sa ganitong uri ng adhesive. Bakit contact glue ay dahil sa paraan ng application nito. Ang most effective way kasi ay dapat parehong surface ang ma-applyan ng pandikit at hayaan muna itong matuyo o mag-cure. After drying, now's the time na pwede na pagdikitin ang dalawa. At once mag-contact ang contact cement, mabilis ito magbaband, making a strong connection. Okay, be honest. Sino dito ang ngayon lang nalaman na ganito ang application ng rugby? Ako, aamin ako. Dahil akala ko noon, pares lang ito ng glue na kahit isang surface lang ang lagyan at ididikit agad habang basa pa, pwede na. In fact, matapos matutunan ito, sinubukan ko agad para mapatunayan. Gamit ang isang luma at sirang rubber shoes, bumili ako ng rugby para i-repair. And voila, mas matibay nga ang pagkapit ng rugby sa ganitong paraan. Ganito nagana ang contact cement dahil unlike glue or paste, kabilang ito sa pressure-sensitive adhesives.
Karamihan sa contact cement tulad ng rugby ay gawa sa synthetic rubber. Kapag natuyo ito ay parang double-sided tape na di madaling matanggal sa surface. Kaya nga ina-advise din na dapat pantay at manipis na layer lang ang dapat pag-apply nito. At kung bakit dapat both surfaces ang lagyan ay dahil mas makapit ang mga molecules nila sa isa't isa o yung cohesion property. Lalo na pag sinamahan mo pa ng external pressure. Dahil sa higher level of adhesion nito, kaya madalas ginagamit ang rugby sa leather, rubber at plastic. Kung ang rugby ay goma, ang sa glue gun, well yung bala ng glue gun ay plastic, particularly thermoplastic. Ang uri ng plastic na ito ay natutunaw sa pamamagitan ng init, kaya perfect material ito for glue guns na nagre-rely sa mataas na temperature para tunawin ng glue stick hanggang sa maging malapot ito. Kabaliktaran ng thermoplastics ang isa pang uri na thermosetters. Ito naman ay applicable sa mga plastics na laging naiinitan tulad ng garbage bins at mga kitchenwares. More on this later. With hot melt adhesion ay may chemical bonding ding involved between the thermoplastic at sa surface material, kaya mas matibay ito. Ang kagandahan pa ay ang uri ng thermoplastic sa mga glue sticks ay mabilis mag-solidify, kaya instant din ang pag-lock into place ng mga pinagdikit na bagay. Ang superglue naman ay mas complex na uri ng adhesive. Ang chemical component ng superglue ay ethyl cyanoacrylate. At first, kapag ito ay nasa lalagyan pa at liquid form, ay nasa monomer state ang mga molecules ito, meaning independent. Once in-apply sa surface, ay mabilis din ito magre-react sa water o hydroxide molecules, mainly sa water vapor ng hangin. At kapag na-trigger ay ang mga monomers ng ethyl cyanoacrylate ay magpo-form ng chain reaction sa isa't isa. Ang kone-konektang monomers ay tinatawag ng polymers. Madalas ding na-attribute ang polymers sa mga plastic, polyethylene, polybutylene, polyvinyl chloride, etc. Kaya in its essence, ang superglue ay plastic din. Basically, para ka nagpalaman ng plastic sheet kapag nag-a-apply ng pandikit na ito. Dahil once nag-polymerize, ay magsusolidify ang superglue. Pero nakakapagtaka na kung bakit sobrang liquefied ng adhesive unlike sa ibang uri na malalapot. Actually, advantageous na halos parang tubig na ang viscosity nito. Kasi mas nanunuot ang superglue sa mga microscopic crevices ng surface para mas tumibay ang adhesion. Kaya din madalas na pinapagaspang muna ang material gamit ang sandpaper bago natin ito ina-apply ng mighty band. With this level of adhesion, kahit ilang uri ng metals ay kayang pagdikitin ng superglue. Sa parehong dahilan kung bakit common occurrence din sa mga nagamit ng adhesive ang aksidenteng mapagdikit ang dalawang daliri. Dahil ang kamay natin ay may mga natural na mga uka. Samahan pa na puno ng water molecules ang balat natin. Pero don't worry, dahil ang kryptonite ng cyanoacrylates ay acetone na madalas ding merong sa bahay natin. For our last type of adhesive, ito yung mga pandikit na pang big boys na o yung kadalasang ginagamit sa construction at industrial setting. Ilan sa mga halimbawa ay polyurethanes, acrylics, epoxies, polyesters at elastomers. Ang closest na catch-all term for these materials ay thermosetters. As mentioned kanina, ang mga thermosetting plastics ay hindi nabalik sa liquid form once na kumpleto ang curing period nito. Kaya ang material ay perfect sa mga pang heavy duty uses. Halimbawa sa mainit na pabrika, sa bubong ng bahay as sealant, sa automotives at sa mga makina, at maging sa underwater o outer space. Iba-iba rin ang paraan ng pag-apply ng mga thermosetters. Merong straightforward na parang nagpapahid lang ng rugby o pintura. Meron ding ginagamitan ng caulk gun for a more precise application tulad ng acrylic o silicone. May mga uri naman ng epoxies o polyurethane na tinatawag na multipart, meaning may hinahalo pa sa mga materials na ito para matrigger ang chemical reaction. At sa mga acrylic-based adhesives ay nagre-require minsan ng ultraviolet light para sa curing nito. Pero kahit mas high maintenance sa mga thermosetters, marami pa rin ang nagamit dahil di hamak na mas durable at long-lasting ang mga ganitong adhesives. At iyan ang ilan sa mga halimbawa ng pandikit. Importanteng malaman ang mga ito para alam natin kung ano dapat piliin sa certain situations at magamit natin ng tama.